Ang titig ay hindi lang basta pagtingin. Ito'y pagpapahiwatig ng paninindigan ng puso. Kapag ang isang tao ay may malinaw na titig, malinaw din ang kanyang direksyon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuluyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, "Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin, tulad ng ginawa ni Elias?" Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. "Hindi niyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao." At nagpunta sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ang ating word of the day ay gaze. Sa bawat paglalakbay, may dumarating na sandali ng matinding pasya. Isang sandaling hindi na pwedeng umatras. Isang desisyong kailangan mong panindigan. Sa ating ebanghelyo ngayon, inilarawan ni San Lucas ang ganitong sandali sa buhay ni Jesus. Nang malapit na ang oras upang siya'y tanggapin sa langit, matatag na nilisan ni Jesus ang Galilea upang magtungo sa Jerusalem. Sa ibang salin, he set his face toward Jerusalem. Isang matatag na titig, isang desisyong hindi nababaluktot ng damdamin o ng takot. Kaya ang ating salitang focus ay gaze, titig. Ang titig ay hindi lang basta pagtingin. Ito'y pagpapahiwatig ng paninindigan ng puso. Kapag ang isang tao ay may malinaw na titig, malinaw din ang kanyang direksyon. Kapag ang titig ay buo, hindi siya basta-basta napapagaling sa kaliwat kanan. Si Jesus sa puntong ito ng Ebanghelyo ay tumitig patungong Jerusalem. Hindi lang bilang lugar, kundi bilang hantungan ng kanyang misyon. Ang krus, ang sakripisyo, ang tagumpay ng pag-ibig sa gitna ng galit at ng puot. Ngunit sa gitna ng ganitong kabuuan ng loob ni Jesus, makikita natin ang kabaliktaran sa mga tao sa paligid niya. Hindi siya tinanggap ng mga taga Samaria dahil ang titig niya ay patungong Jerusalem. At ang mga alagad naman, sa galit ay gusto magpababa ng apoy mula sa langit upang wasakin ang mga tumanggi sa kanila. Ngunit si Jesus ay hindi nagpadala sa kanilang emosyon. Sa halip, pinagsabihan niya sila at nagpatuloy sa paglalakad. Ang titig ni Jesus ay hindi natitinag ng pagtanggi. Ito ay titig ng habag, hindi ng paghihiganti. Titig ng misyon, hindi ng emosyon. Titig ng kaligtasan, hindi ng kapahamakan. Dito natin higit na naunawaan ang espiritual na lalim ng titig. Hindi ito basta sulyap. Ito ay nakatuon, buo at may direksyon. Sa panahon natin ngayon, napakaraming dahilan upang mabaling ang ating titig. Mga personal na sugat, sama ng loob, kabiguan, galit, tukso at siguro'y pagkalito. Minsan kahit nagsimula tayo sa tapat na layunin, kapag nasaktan na tayo o nabigo, lumilihis na ang ating titig. Hindi na natin natatanaw ang mas malalim na kahulugan ng ating ginagawa.
Nawawala yung dating alab, ang dating direksyon. Ngunit si Jesus ay tumuturo sa atin ng mas mataas na paraan ng pagtitig. Tumuturo siya ng paninindigang hindi umaatras. Tumuturo siya ng katapatan kahit sa gitna ng pagkakait, ng pananahimik, ng pagwawalang bahala. Dahil ang tunay na misyon ay hindi hinububog sa palakpakan, kundi sa krus. At ang krus ay hindi natin kayang yakapin kung ang titig ng ating puso ay laging nakatingin sa sarili, sa galit o sa takot. Sa diwa ng kapistahan ni San Jeronimo ngayong araw na ito, lumalalim pa ang kahulugan ng titig. Kilala siya bilang isang pantas at matapang na tagapagtanggol ng pananampalataya. Isang lalaking may matalas na isip, ngunit mas matalas ang puso sa pag-ibig sa salita ng Diyos. Ang buong buhay ni San Jeronimo ay isang titig na nakatuon sa salita. Sa kanyang salin ng Biblia sa Latin o yung Vulgata, pinatunayan niya na ang pag-aaral ay dapat na bunga ng pag-ibig at ang kaalaman ay dapat humantong sa pananampalataya. Hindi madaling buhay ang pinili niya. Maraming labanan sa kaisipan, maraming pagtanggi at maraming pagod. Ngunit tulad ni Jesus, hindi nabaling ang kanyang titig. Mananatili siyang isang saksi ng isang buhay na pinanday sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ngayong kapistahan ni San Jeronimo, tanungin natin ang ating sarili, saan nakatuon ang titig ng ating puso? Sa takot ba? Sa galit? Sa pagod? O sa Diyos na nagbibigay ng bagong direksyon, kahit sa gitna ng kadiliman? Ang titig ng isang Kristiyano ay hindi dapat panandalian. Ito ay titig ng paninindigan, titig ng pag-ibig, titig ng pananampalataya. Kung gusto nating maging tapat kay Kristo, kung nais nating sundan ang kanyang yapak, kailangang buuin natin ang titig ng ating puso. Dahil sa bandang huli, ang titig ng Diyos ay laging nakatuon sa atin. Kahit tayo ay lumilihis, siya'y laging nakatanaw, naghihintay, umaasa. Sama-sama nating pagnilayan sa anong bahagi ng ating buhay kailangang ibalik ang titig sa Diyos. Ano ang mga bagay na bumabaluktot sa direksyon ng ating puso? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, linisin mo ang aming paningin. Sa gitna ng mga alon ng buhay, ibalik mo ang titig ng puso namin sa iyong kalooban. Tulad ni San Jeronimo, na buong buhay ay tumitig sa iyong salita. Naway maging matatag din kami sa pagsunod at pag-ibig. Turuan mo kaming huwag mawala ng direksyon. At sa bawat hakbang, ikaw nawa ang maging tanging landas ng aming mata at ng aming puso. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.